Ang katotohanan tungkol sa Taurus na walang nagtatalakay. Iniisip ng mga tao na kalmado ang Taurus dahil parang wala silang naapektuhan. Pero ang katotohanan, ramdam ng Taurus ang lahat, hindi lang nila ipinapakita. Nanahimik sila kapag nasasaktan. Nanatiling tapat kahit hindi pinahahalagahan. Nananatiling matiisin kahit ang iba ay aalis na. At iyon mismo ang dahilan kung bakit madalas silang hindi maintindihan. Hindi sumasabog ang Taurus. Hindi sila nakikipagtalo ng walang katapusan. Hindi sila nakikiusap para lang maintindihan. Sa halip, sila'y nagmamasid. Tinutandaan nila ang bawat sirang pangako, bawat tahimik na kawalan ng respeto, bawat pagkakataon na sila'y nagbigay ng higit kaysa sa natanggap. At isang araw, nang walang babala, may magbabago sa loob nila. Hindi galit. Hindi put. Kalinawan. Iyon ang sandali na titigil ang Taurus sa pagpapaliwanag, pagtitiis, at paghihintay. Dahil kapag nagpasya ang Taurus na tapos na sila. Hindi sila alis ng maingay. Sila'y aalis ng tuluyan. Madalas tinatawag ang Taurus na matigas ang ulo, mabagal, o emosyonal na malayo. Pero ang hindi madalas pag-usapan ng karamihan ay kung bakit nagiging ganoon ang Taurus. Sa labas, mukhang matatag at hindi natitinag ang Taurus, siya ang humahawak sa lahat ng bagay. Sa mga pamilyang Filipino, pamilyar ang ganitong papel. Ang Taurus ang tahimik na nagsasakripisyo, nananatiling malakas para sa lahat, at bihirang humingi ng kapalit. Naniniwala sila na ang pagmamahal ay pinapatunayan sa pamamagitan ng pagiging konsistente, hindi sa salita. Ang hindi nakikita ng iba ay ang bigat ng damdaming dinadala ng Taurus ng tahimik. Tinatanggap nila ang presyon, pagkadismaya, at sakit ng puso nang hindi nagrereklamo. Hindi dahil hindi sila nakararamdam ng sakit, kundi dahil itinuro sa kanila na ang lakas ay nasa pagtitiis. Hindi madaling magbukas ang Taurus. Nangangailangan ng panahon ang tiwala. Pero kapag pinayagan nilang makilala ang isang tao, ibinibigay nila ang lahat, ang oras, katapatan, at enerhiya nila. At dito nagmumula ang panganib. Kapag ang kanilang katapatan ay hindi pinapahalagahan, hindi agad nagre-react ang Taurus. Naghihintay sila. Umaasa. Sinusubukan muli. Ang video na ito ay hindi para purihin ang Taurus bilang perpekto. Ito ay para ipakita ang katotohanang bihirang pag-usapan, ang lalim ng damdamin, ang hindi sinasabi ng mga pakikibaka, at ang sandaling ang pasensya ay nagiging pagpapahalaga sa sarili. Kung minahal mo na ang isang Taurus, o ikaw mismo ay isang Taurus, maaaring ipaliwanag nito ang lahat ng hindi mo naintindihan. Pinipili ng Taurus ang katahimikan, hindi dahil wala silang sasabihin, kundi dahil naiintindihan nila ang kapangyarihan ng pagpipigil. Habang ang iba ay nagre-react ng emosyonal o nagsasalita ng hindi iniisip, ang Taurus ay nagmamasid. Nakikinig. Naanalisa. At maingat nilang pinipili kung alin ang karapat-dapat sa kanilang enerhiya. Sa kulturang Filipino, ang pananatiling tahimik ay madalas senyales ng respeto at pagiging mature. Taglay ng Taurus ang parehong kaisipan. Naniniwala sila na hindi lahat ng hindi pagkakaunawaan ay kailangan ng pagtatalo, at hindi lahat ng sakit ay kailangan ng reaksyon. Mas mahalaga sa kanila ang kapayapaan kaysa sa pagpapakita na sila ay tama. Madalas na pagkakamalan ang tahimik na katangian na ito bilang kahinaan. Iniisip ng iba na laging tatanggapin ng Taurus ang kawalang galang, palaging magpatawad, palaging mananatili. Ngunit hindi nila alam na matatag ang isipan ng Taurus. Sila ay matyaga, hindi marupok. Kaya nilang tiisin ang presyon ng mas matagal kaysa sa karamihan ng mga tanda ng zodiac. Hindi madaling masira ang Taurus. Sila ay umuyuko, naghihintay, nagtitiis. Ngunit ang katahimikan ay hindi pagsuko. Bawat sandali ng pasensya ay isang pagpili, hindi kakulangan ng kakayahan na lumaban. At kapag nagsalita ang Taurus o umalis, hindi ito padalos-dalos. Ito ay resulta ng napakaraming sandaling pinili nilang manahimik kahit maaari na silang umalis ng mas maaga. Iyan ang lakas na madalas hindi napapansin ng iba. Madalas nagiging emosyonal na sandigan ang Taurus para sa iba. Sila ang inaasahang sandalan ng mga tao sa mahihirap na panahon, ang mga inaasahan manatiling matatag kahit ano paman. Sa mga pamilyang Filipino, karaniwan ang ganitong papel, ang maaasahan, na may dalang responsibilidad ng walang reklamo. Ngunit ang pagbuhat ng bigat ng iba ay may kapalit. Malalim ang nararamdaman ng Taurus kahit hindi nila ito ipinapakita.
Bawat hindi nasasabi na inaasahan, bawat pagsisikap na hindi pinapansin, bawat sandali ng emosyonal na hindi balanse ay unti-unting naiipon sa loob nila. Bihira silang humingi ng emosyonal na suporta dahil naniniwala silang ang pagiging malakas ay nangangahulugang kaya nilang harapin ang lahat ng mag-isa. Sa halip na ipahayag ang sakit, iniimbak ito ng Taurus. Sa halip na magreklamo, nagtitiis sila. Sa halip na umalis, nagbibigay sila ng isa pang pagkakataon. Sa paglipas ng panahon, nagiging mabigat ang emosyonal na pasaning ito. Ang tila kalmado sa labas ay madalas pagod sa loob. Hindi agad nararating ng Taurus ang punto ng pagkabasag, ngunit kapag nangyari, dahil sinubukan na nila ang lahat upang ayusin ang sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit minsan tila malayo o tahimik ang Taurus. Hindi ito pagiging malamig. Ito ay proteksyon sa sarili. Sila'y sinusubukang ingatan ang kaunting natitirang emosyonal na enerhiya matapos ibigay ang sobra sa lahat ng iba. Ibinibigay ng Taurus ang kanilang katapatan na walang kapantay sa ibang tanda. Kapag sila'y nag-commit sa kaibigan, kapamilya, o kasintahan, ibinibigay nila ang lahat ng buong puso at walang pag-imbot. Sa kulturang Filipino, mataas ang pagpapahalaga sa katapatan at dangal ng pamilya, kaya malalim ang pagkakaugnay ng Taurus sa mga taong pinahahalagahan ang commitment at responsibilidad. Ngunit ang labis na katapatang ito ay maaari ring maging kanilang pinakamalaking kahinaan. Madalas na binabaliwala ng iba ang kanilang dedikasyon, iniisip na palaging magpapatawad, palaging maghihintay, at palaging mananatili ang Taurus. Nakakalimutan nilang ang katapatan ay dapat patunayan, hindi walang hanggan. Kapag nasira ang tiwala, labis na nararamdaman ito ng Taurus. Hindi sila agad nagre-react ng may drama o galit. Sa halip, ini-internalize nila ang sakit, inuulit-ulit sa isip ang bawat pagtataksil, at tinatantya ang bawat sirang pangako. Ang tahimik na pagdurusang ito ay unti-unting lumalakas hanggang umabot sa puntong wala nang makakabalik sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit minsan tila matigas ang ulo o malayo ang Taurus. Hindi ito kayabangan, ito ay proteksyon sa sarili. Banal ang kanilang katapatan, at kapag ito ay nadaya, ipinagtatanggol nila ang kanilang sarili ng buong lakas. Nakikita ng iba ang pasensya, ngunit bihira nilang makita ang invisible line na itinatakda ng Taurus. Lumampas dito, at permanente ang epekto. Itinuturo ng Taurus na ang tunay na lakas ay nasa debosyon, ngunit lamang kung iginalang ang debosyong iyon. Kapag hindi, kahit ang pinakamalakas na Taurus ay tahimik na alis. Isa sa mga pinakaming kaintindihan sa Taurus ay kung paano sila umalis, tahimik, walang drama, walang paliwanag. Para sa iba, maaaring bigla o malamig itong tingnan. Ngunit para sa Taurus, hindi ito padalos-dalos. Ito ay isang lubos na pinag-isipang desisyon. Umaalis ang Taurus kapag nakarating na sila sa kalinawan, hindi galit. Pinag-isipan na nila ang sitwasyon, sinubukan ang lahat ng posibleng solusyon, at naubos na ang kanilang pasensya. Naghintay sila, nagtiyaga, at nagpatawad ng higit pa sa dapat. Kapag sa wakas ay nagdesisyon silang sapat na, pakikipag-usap ay pakiramdam nila ay hindi na kailangan, hindi kayang baguhin ng salita ang desisyong nasa puso na nila. Sa kulturang Filipino, kung saan mataas ang pagpapahalaga sa pagkakaisa, madalas inuuna ng Taurus ang kapayapaan kaysa sa pagtatalo. Naiintindihan nila na ang tahimik na pag-alis ay nakakaiwas sa hindi kailangang alitan, pinoprotektahan ang kanilang dangal, at pinipigilan ang karagdagang emosyonal na pinsala. Ang desisyong ito ay hindi sumasalamin sa kanilang nararamdaman para sa tao. Ito ay pagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa sarili. Kapag umalis ang Taurus, pinipili nila ang kanilang sarili, kaysa sa sitwasyong hindi na naayon sa kanilang mga halaga, katapatan, o emosyonal na kapakanan. At kapag sila'y umalis, walang pagbalik. Walang paliwanag. Walang pagtingin sa nakaraan. Iyan ang lakas at tahimik na kapangyarihan ng isang Taurus. Kapag nagpasya na ang Taurus na umalis, nagbabago ang lahat sa loob at labas. Sa labas, maaaring mukhang kalmado, maayos, o tila walang pakialam. Ngunit sa loob, sila ay nagpoproseso, nagpapagaling, at lumalakas. Pinahahalagahan ng kulturang Filipino ang tibay at ang patuloy na pag-usad ng walang kahihiyan, at ganap na isinasabuhay ito ng Taurus. Pagkatapos umalis, inuuna ng Taurus ang kanilang sarili. Pinagninilayan nila kung ano ang mali, kung ano ang kanilang pinayagan, at paano nila mapoprotektahan ang kanilang kapayapaan sa hinaharap. Hindi nila sinasayang ang enerhiya sa pagsisisi o sa pagpapaliwanag sa mga hindi nakakaunawa ng kanilang halaga.
Sa emosyonal na aspeto, nagtatanggal ng attachment ang Taurus. Natututo silang magtiwala sa sarili higit sa iba. Muling itinatayo ang kanilang mga hangganan at inuuna ang mga relasyon na patas, may respeto, at makabuluhan. Ang nakikita ng iba bilang pagiging malamig ay sa katunayan karunungan na nagmula sa karanasan. Natutunan ng Taurus na ang katahimikan ay maaaring mas malakas kaysa sa pagtatalo, ang pasensya ay mas makapangyarihan kaysa galit, at ang pag-alis ay maaaring mas nakakapagpalaya kaysa manatili sa isang nakasisirang siklo. Kapag tapos na ang Taurus, nagiging mas mahigpit, mas matalino, at mas tiwala sa sarili, isang bersyon na hindi na kailanman ikokompromiso ang kanilang emosyonal na integridad. Hindi lamang sila nakakaligtas, sila ay umuunlad. Madalas maliitin ng karamihan ang Taurus. Nakikita nila ang pasensya at katahimikan at iniisip na ito ay kahinaan. Hindi nila napapansin ang apoy sa loob na tahimik na nagliliyab, ang tibay na nagpapahintulot sa Taurus na tiisin ang higit pa kaysa sa kayang tiisin ng iba. Ang lakas ng Taurus ay hindi maingay o palamuti. Ito ay matatag, pare-pareho at hindi mapipigilan. Nilalapitan nila ang mga hamon ng maingat, hindi nagmamadali, at laging iniisip ang ilang hakbang pasulong. Sa kulturang Filipino, kung saan mataas ang pagpapahalaga sa tiyaga, ginagawang simbolo ng Taurus ng tahimik na determinasyon, isang taong nakakamit ang resulta ng hindi kailangan ng pagkilala o palakpakan. Ang kanilang pasensya ay isang sandata. Ang kanilang katapatan ay isang puwersa. At kapag pinagsama sa kanilang praktikalidad at matibay na kalooban, ang Taurus ay nagiging isang tao na kayang harapin ang emosyonal na bagyo at lumabas na matagumpay. Hindi napapansin ng iba ang kapangyarihang ito dahil hindi ito humihingi ng atensyon. Hindi nagmamayabang o nagbabantang ang Taurus. Hindi nila kailangang gawin yon. Ang kanilang tagumpay, pagpapahalaga sa sarili, at panloob na kapayapaan ang nagsasalita para sa kanila. Simple lang ang katotohanan, huwag maliitin ang Taurus. Ang kanilang tahimik na lakas, tibay, at hindi matitinag na katapatan ay gumagawa sa kanila ng puwersang, kapag na-trigger, ay imposibleng baliwalain. Maaaring maghintay sila, pero kapag kumilos, hindi maikakaila ang kanilang kapangyarihan. Hindi kailangang patunayan ng Taurus ang kanilang sarili, ipinapakita na iyon ng kanilang buhay. Kung ikaw ay isang Taurus na nanonood nito, tandaan mo ito, nakikita ka. Pinahahalagahan ka, kahit bihira ng mundo na kilalanin ang lalim ng iyong puso. Ang iyong pasensya, katapatan, at tibay, hindi ito kahinaan, ito ang iyong pinakamalakas na sandata. Nagbigay ka ng higit sa hinihingi sa'yo. Nanatili ka ng mas matagal kaysa inaasahan ng iba. Minahal mo ng mas malalim kaysa kayang intindihin ng karamihan. At gayon paman, madalas mong naramdaman na ikaw ay hindi nakikita, hindi maintindihan, o binabaliwala. Valid ang pakiramdam na iyon. Totoo ang iyong damdamin. Mahalaga ang iyong mga sakripisyo. Tandaan, ang pag-alis ay hindi nagpapakita ng lamig. Ang pagpili sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ang pagprotekta sa iyong kapayapaan ay isang gawa ng tapang. May karapatan kang magtakda ng hangganan. May karapatan kang lisanin ang mga sitwasyon na hindi na nakabubuti sa iyo. At may karapatan kang magniningning ng hindi kailangan ng pagkilala mula sa iba. Maaaring hindi palaging kilalanin ng mundo ang iyong tahimik na kapangyarihan, ngunit hindi maikakaila ang iyong lakas. Bawat hakbang na iyong tinatahak, bawat desisyon na unahin ang sarili, bawat sandali na pinipili mo ang kalinawan kaysa kabuluhan, hinuhubog nito ang isang buhay ng respeto, dignidad, at tunay na pagpapahalaga sa sarili. Taurus, yakapin ang iyong katotohanan. Ang iyong pasensya, lakas, at puso ay mas makapangyarihan kaysa sa iyong inaakala. Huwag kailanman kalimutan ito. Bihira pag-usapan ng malakas ang katotohanan tungkol sa Taurus. Nakikita ng iba ang kanilang kalmado, katapatan, at pasensya, at iniisip nila na ito'y kahinaan. Ngunit ang realidad ay mas malalim. Tahimik na dinadala ng Taurus ang bigat ng damdamin, minamahal ng buong puso, at tinitiis ang higit pa sa kayang isipin ng karamihan. Sila ang tahimik na mandirigma ng zodiac. Ang kanilang lakas ay hindi nasa malalakas na pahayag o dramatikong kilos, kundi sa tahimik na tibay, hindi matitinag na katapatan, at tapang na umalis kapag alam ng puso na oras na. Bawat pagpili, bawat hakbang, bawat gawa ng pagprotekta sa sarili ay sumasalamin sa karunungan na nagmumula sa karanasan at malalim na emosyonal na intelihensya. Kung naging malapit ka sa isang Taurus, alam mo na banal ang kanilang katapatan, walang hanggan ang kanilang pasensya,
Ngunit ang kanilang pagpapahalaga sa sarili ay hindi mapag-uusapan. Itinuturo nila sa atin na ang lakas ay hindi laging umaatungal, minsan ito'y bumubulong, naghihintay, at kumikilos ng malinaw. Kaya sa susunod na makatagpo ka ng Taurus, tandaan mo ito. Ang kanilang katahimikan ay hindi kahinaan, ang kanilang katapatan ay hindi bulag, at ang kanilang pag-alis ay hindi kalupitan. Ito ay simpleng katotohanan, ang katotohanang bihirang pag-usapan.